Anyway, speaking of yung mga senador, eto ho, basahin ko lang ng mabilisan din ho sa inyo. Naku, si Chis Escudero, di ba? Napapabalita po yung insertion. Oh, ayan, politiscoop. Oh, yan. Sabi ho dito, mga kababaayan, si Chis, ah, passion talaga si Chis. Eh. Hindi, siyempre, kapag ka ang asawa mo, heart evangelista, mga kababayan, talagang mapapapassion ka na dyan. No? Talagang masasabay ka. Talagang pati yung kilay mo, ano mo. Hindi. Yung sa kilay naman, wala naman problema. Wala akong problema doon, mga bossing. Kasi po mismong lalo na sa mga Hapon, sa mga Japan, mga bossing, talaga pong, minsan yung kilay ng Hapon, one line ho yan para magmukhang yung talagang galit, yung ganun. Pero mababait naman po yan. Na inaayos talaga nila. Eto, sabi dito, para cheese gurado. Babasahin ko lang ho ha, mga bossing. Para sigurado ang 142 billion pork, Escudero visits batasan not once but twice during BICAM. Sabi ho dito sa balita na ito, mga boss. Senate President Francis Escudero appeared to go the extra mile. Aba, literally and politically to ensure his 142.7 billion budget insertion made it in to the 2025 General Appropriation Act. Nako, Politico obtained a screenshot from the Batasang Pambansa security footage showing Senate President Chis Escudero walking through the North Wing hallway towards the office of the House Speaker Martin Romualdez. The visit took place past 2 p.m. on November 30, Bonifacio Day, a national holiday. Ano kaya? Grabe. Pagdating sa mga pondo, mga budget talaga, talagang kailangan sipagan. Another visit, sabi dito, ang bagal naman. Another visit reportedly occurred on a separate undisclosed date. Escudero made the first visit to the House just 2 days after the bicameral conference committee began reconciling the conflicting provision of the Senate and House version of the 6.352. Sabi naman, di ba, maliit lang daw naman na porsyento yun, mga kababayan. Ay na. Maliit na porsyento lang naman daw yun, mga kababayan. Sabi, yung si Rokansaki, that is why gusto ni PBBM ang open BICAM para kita ang lahat. Guys, Santos, shout out sa'yo. Natatalinuhan si Kibuloy kay Boy Silly dati. Lagot ngayon si Pulong, di na-implement yung 51 billion flood control budget niya. Isa din ho yan, mga kababayan, na mapag-uusapan, masisilip po, no? The new boxing champion, General Torre, yan talaga ang tumatak sa akin. Lakas tawa ko dyan. Galing ni PBBM. Bumanat, simpleng word. Sinabi ni Pangulo yun, hindi ko na yata nakita yun Walang ginamit na bastos o harsh. Hindi ko na binate ni Pangulong Bongbong Marcos, si General Torre, hindi ko nakita yon, mga bossing. No, ito ang nakita ko ho, mga kababayan. Ito ang nakita ko, mahiya naman daw yung mga magnanakaw. Yan ang nakita ko. Mahiya naman kayo. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Mahiya naman kayo. Marcos vows to expose sue politicos, contractor stealing flood funds. Naku po. Sa Davao, yung mga nakikita nating mga news, yung mga balita, eto ho hindi ho kasagsagan ng mga bagyo o mga sunod-sunod na mga bagyo. Simpleng ulan lang ho. Simpleng ulan nakikita natin, yung Davao ho, mga bossing, talagang bumabaha. No? Ngayon, ang tanong dyan, ang laki nga ng pondo, 51 billion. Bakit ganun pa din? Tsaka ho, mga bossing, yung pinagmamalaki nila, natatak Duterte ho, ilang dekada na silang mayor dyan. No?
Ibig ko sabihin mga kababayan, pamilya lang po nila ang nagpapalit-palitan diyan, 'di ba Sir Ronnie Fulgencio? Oh, bakit walang ano, bakit ganun pa din? Yung mga ano, yung mga kuryente ho, salasalabat pa din eh. Nabudol nga ho tayo nung sinasabi ho nila nung panahon daw ho ng tumatakbo sa pagka-presidente si Digong, maganda sa Davao. Yung mga kuryente doon, nasa ilalim ng lupa, walang baha. O ayun. Di ba? Ngayon, nakikita natin kung ano talaga yung Davao. 4 na kilometro, puro daw po yung mga, kumbaga, hindi naman po natin sa minamaliit, pero puro mga kahabaan po ng mahihirap. Na ano tayo dun eh, na denggoy ho tayo dun mga kababayan eh. Sabi dito, amid the severe flood that hit Metro Manila and nearby provinces due to faulty or non-existent flood control project, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to expose and file charges. Yari kayo. No? File charges against corrupt government officials and contractor who colluded to pocket public funds meant for flood mitigation and project. Yan ho nga talaga ang problema ng ating bayan, mga boss. Mga magnanakaw na politiko. No? Mga magnanakaw na politiko. Ito yung sa Vice Presidente. May mga ebidensya. May mga handang magpatunay. Alam pala natin na ganyan ang problema ng bayan natin eh. Na ninanakaw yung mga budget eh. Bakit hayaan nyo na dalihin lang po ng butas na batas yung mga ano, yung sana po imbestigahan, malaman, no? At mahagilap yung mga nawawalang mga pondo ng bayan, bakit dadalihin lang ng mga nagpapanggap na mahal ang ating bayan sa pamamagitan ng teknikalidad, di ba? Terrorist vlog, bakit ganoon? Andiyan na ho. Sumasampal na ho sa mga pagmumukha natin yung mga ebidensya, no? At ito ho ay maaari na maging solusyon na po upang isipin ng mga future magnanakaw diyan sa gobyerno na magnakaw pa, kung yun nga, tingnan mo, nasintensyahan ng ganun. Yari na tayo, tigil na natin ito. Di ba? Subukan nyo, mga kababayan, na kumbaga walang matatanggap, walang mga budget yan. Tingin nyo, may tatakbong mga politiko,